Samantala, ang mga bumibisita habang nag-aalboruto ang bulkang Mayon, dumarami. 50 rockfall events at 70 pyroclastic density currents ang naitala. Alamin natin ang iba pang detalye live mula sa Legazpi, Albay. Nandoon si TJ Mendoza. TJ. Weng, kasalukuyan ay naririto tayo sa isang view deck point dito nga sa Albay kung saan matatanaw sa aking likuran ang kabuuan ng bulkang Mayon. Kanina ay dumodoble raw ang dami ng mga bisita dahil binibisita nga nila, tinitignan ang mga pyroclastic density currents na nangyayari at inaabangan nila tuwing gabi dito nga sa bulkang Mayon. Isa sa naging bakas na major eruption ng Bulkang Mayon ay ang Cagsawa Ruins sa bayan ng Daraga sa Albay. Yan ay nagsilbing landmark na rin ng lugar. Pero imbis na katakutan ng naturang lugar, mas dinarayo pa ito ng mga turista na hindi natatakot sa pag-aalburuto ng Mayon. Si Cecile na mula pa sa France at mahilig sa extreme activities, na-check na raw sa kanyang bucket list ang pagbisita sa tinawag niyang perfect cold na bulkan. We had the opportunity to see the volcano erupting last night from the rooftop of our hotel. We could see the lava coming from the volcano and stuff. So really nice. I'm curious because the people here in the Philippines says that we're on alert level 3 because of the pyroclastic density currents that is occurring on the summit of the volcano. Yeah. But we are garnering tourists here in these ruins. Maybe. What brought you here? We already had the plane booked from Manila to Legazpi, and then after we are going to Caramoan. So we knew that we would be there anyway. So whatever the volcano, we're here. Yeah. Sa huling tala ng PHIVOLCS, aabot na sa 150 rockfall events, 90 pyroclastic density currents o uson na mas lalo pang nagpakita sa bunganga ng bulkan kagabi. Pero gayon pa man, hindi raw natatakot ang pamilya ni Cecile. Kasama niya ang kanyang asawa at 2 anak, manghang-mangha pa rin ang kanyang pamilya sa ganda ng bulkan na siya ring sumira sa kanilang dinarayong pasyalan. Ayon sa park administrator ng lugar, tila na doble pa raw ang kanilang bisita nung nagpakita ng pagiging aktibo ang bulkan. Sa datas may nasa almost na double yung visitors natin. Considering na medyo maulan pa ngayon, siguro kung magbuti yung panahon, mas madadagdagan pa yan. What could be the possible reason, sir? Ba't na doble? Nang mag-alert level 3 ang Mayon, mas visible dito yung parang lava flow. Mas maganda siyang tingnan together with the belfry. Pero bukod sa pagmamasid sa bulkan, may iba pa raw na dinarayo sa lugar. We have Bicol Express, may mga laing dito, and yung pinopromote natin na city ice cream. And we also have city shakes, so they can try those delicacies here sa Cagsawa Park. And yun na lang ma'am, do we have any restrictions dun sa ating mga visitors? Especially nag-start na yung pagbabantay ng mga authorities when the volcanic activity started. May mga bagong restrictions pa tayo na dapat malaman ng mga tourists? Wala naman po sir, pero so those who wanted to try the ATVs, yan yung mga activities natin dito, those who wanted to try ATVs, hanggang dito lang tayo sa Cagsawa Park or Cagsawa area kasi hindi na sila pwede magpunta dun malapit sa Mayon. Kasi that's already 6 kilometer permanent danger zone. So para masigurong maayos at secured ang Cagsawa Ruins, pinasubok pa sa amin ang isa sa mga extreme activities nila na ATV. Isa nga dito sa dinarayo sa Cagsawa Ruins, itong isang extreme activity na kung tawagin ay ATV. Susubukan natin yan ngayon at titignan kung gaano nga ba kaganda ang Bulkang Mayon. Tara!
Maging ang mga extreme activities sa lugar ay may restrictions na dahil sa pag-aalburuto ng bulkan. Kagabi kasi nakapagtala rin ng FIVOX ng katamtamang pagsingaw na aabot sa 500 metrong taas habang napadpad sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran at Timog Kanluran. Namahagi na rin ng 2 sets of family tent ang Albay Public Safety and Emergency Management Office na mula raw sa DSWD. Weng, samantala ay hinihintay pa rin natin ang deklarasyon ng governor ng Albay na si Governor Rosal kung ano na yung status ng kanyang request sa kanyang sangguniang panlalawigan ukol doon nga sa state of calamity na ating inaantabayanan hanggang ngayon. Nadagdagan pa ba, TJ, yung mga pamilyang in-evacuate o medyo humuhupa yung aktibidad? Kasi nakikita natin may lava flow pero may mga turista na gustong-gusto nilang makita yun. Hindi ba nalalagay din sila sa panganib dahil sa kagustuhan? Medyo malayo nga pero hindi natin masasabi kung yung biglang pagputok ng bulkan magkaroon ng mga ashfall, di ba? O kaya ng mga hanggang saan ba umaabot yung ashfall o yung abo na ibinubuga ng bulkan? Weng, dun sa unang tanong, no, dun sa mga evacuation centers, dun sa mga bakwit natin, nadadagdagan pa yung mga yan dahil nga yung iba ay pinalilikas pa rin until now nung ating mga authorities, lalong-lalo na yung nasa loob nga ng 6-kilometer permanent danger zone. Dun naman sa tanong natin kung meron bang effect yung mga pasyalan dito at kung ano yung ginagawa ng ating mga authorities ay sinabi nila yung pinuntahan natin kanina sa isang ruins na yun daw ay 10 kilometers mula dun sa bunganga ng bulkan at mula dun sa mga authorities ay sinabi na safe pa naman raw considering na alert level 3. Pero dun sa tanong din natin na kung meron na bang mga ashfall, may naitala ang FIVOX na ashfall Weng, sa iba't ibang bahagi dito ng Albay, pero dahil sa kung mapapansin ninyo malakas yung hangin ay paiba-iba yung direksyon ng mga ashfall. Pero as per experience, Weng, hindi pa natin yan lalanghap, hindi pa natin yan nakikita dun sa ating mga kagamitan, kaya siguro dumarami pa rin yung mga turista para abangan nga yung mga volcanic activities ng Bulkang Mayon. Sa gabi talaga visible yung yung lava flow, di ba, dahil sa nag-aapo yung umaagos na lava diyan. Pero pag ganitong mataas ang sikat ng araw, nakita natin na parang nababalutan ng ulap yung bulkan ngayon, TJ? Tama, Weng, sayang kanina mga 5 minutes bago tayo umere ngayon ay nakikita pa namin yung tuktok ng bulkan. Ngayon ay medyo natakpan na yun ng ulap. Kanina napansin ko may mga kaunting usok na lumalabas dun sa kanyang bunganga. Yun ay senyales na naglalabas pa rin ito ng mga uson o yung mga pyroclastic density currents na lubhang masama nga sa kalusugan ng mga nasa loob ng 6-kilometer radius. Pero pagkagabi, tama ka, Weng, may mga time din na nagpapakita sa atin yung uson, pero dahil nga kasalukuyan yung weather situation dito sa Albay ay maulan, ay minsan natatakpan yun, Weng. Pero kumusta ba yung buhos ng ulan dyan, TJ? Mild lang ba? O baka naman kagaya dun sa mga nakaraang pagkakataon na malakas ang buhos? So far, Weng, paambon-ambon at minsan lumalakas. Ganun lang naman yung naging karanasan natin dito. Pero inaantabayanan pa namin kung meron bang update from Pag-asa rin kung ano yung ibibigay nilang status ng weather situation dito sa Albay. Pero so far, mula kanina hanggang ngayon ay umaambon. Yun pa lamang ang aming karanasan dito, Weng. Okay, sige. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan sa bahagi ng Albay.